Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Bali, meron po tayong batayan para malaman natin na itong salitang maraming sa Tagalog ay dapat gamitin bilang a lot of o kaya lots of. Okay po? So, ibibigay ko sa inyo itong apat na batayan na ito ang magsisilbing signal o senyales nyo na dapat ang gamitin nyo ay alinman dito sa dalawa. Okay? Para sa salitang maraming. Okay po? Okay, maaari lang po natin gamitin itong a lot of o kaya lots of para sa salitang maraming kung yung mensahe po natin ay naka-informal English. Okay? Ang informal English po kasi yan po yung karaniwan nating ginagamit sa pang-araw-araw pag tayo nakikipag-usap. Okay? Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng mga salitang informal English katulad ng kahit na, panalo, talo. Pag ginawa po natin itong informal English, ginawa natin formal English para doon sa kasasabi ko lang ng mga salita na kahit na wag ipanalo, ganito ang mangyayari. Pag ang katumbas nila sa formal English ganito. Yung kahit na, gayon paman. Yung talo, bigo. Yung panalo, wagi o kaya tagumpay. Isipin nyo naman yun. Kung ang gagamitin nyo sa pakikipag-usap, sa pangkaraniwang pag makikipag-usap kayo sa pangkaraniwang pamamaraan tapos ang gagamitin nyo, gayon paman, tagumpay, wagi, bigo, parang maninibaguan sa inyong kausap nyo. Mapapaisip, bakit kaya ginagamit nito yung ganyang mga salita? Hindi naman siya nag-i-speech, hindi naman siya tumutula, nakikipag-usap lang naman siya sa akin. So kung mapapansin nyo, yun ang kaibahan ng informal English at formal English. Ang informal English ay maaari lang po natin gamitin pag nakikipag-usap tayo sa regular na pamamaraan. Samantala yung formal English naman, ginagamit lang natin kapag tayo ay gagawa ng speech, tutula, o meron tayong kausap na medyo mataas na tao, o kaya mga opisyales na talagang kailangan natin magbigay galang. Di ba po ba? So, yun ang kaibahan. So, ang ibig lang sabihin niyan, itong a lot of o kaya lots of ay ginagamit natin sa pakikipagkomunikasyon sa normal na pamamaraan. Sa pang-araw-araw nating pakikipag-usap, ginagamit po yan. Okay po? Tapos, hindi lang po yan yung batayan. Dapat meron pang isa pang batayan. Dapat yung ating mensahe po ay naka-positive sentence. Ibig sabihin, hindi nagamit sa mensahe ng negatibong salita. Ibig sabihin niyan, hindi tayo nagbibigay ng hadlang na ideya sa ating mensahe. Katulad nito, pag gumamit tayo ng negatibong salita na no, ibig sabihin hindi. Di ba nagpapahayag na yan ng paghadlang sa ideya ng ating mensahe? No, o kaya no one, nobody, can't, don't, doesn't, not, couldn't, at etc. pa. At etc. Okay? So, may dalawa ng batayan. Okay? Dapat naka-informal, English, at saka naka-positive sentence pag gagamit kayo ng a lot of o kaya lots of. Tapos, ang a lot of o kaya lots of ay maaari din pong gamitin para tumukoy ng countable nouns. Ibig sabihin, maaari po natin tukuyin yung mga kayang bilangin na mga bagay o kaya tao na bibilang. Ito po ang halimbawa, maraming aso, a lot of dogs, maraming libro, a lot of books. Ganun po yun. Yun yung countable nouns. Maaari po natin gamitin sa countable nouns o kaya non-countable nouns. Ang ibig sabihin naman ng non-countable nouns, yun yung mga bagay na hindi mo kayang bilangin. Kunwari,
a lot of milk. Kunwari, maraming gatas, di ba? O kaya, lots of rice, maraming bigas. Hindi mo kayang bilangin ang bigas. Pwera lang kung nakasako. At ang binibilang mo naman pag nakasako yung bigas ay yung sako, hindi yung bigas. 'Di ba? Isang sakong bigas. 1 sack of rice. Yung sack ang iyong binibilang, hindi yung mismong bigas. Okay? So, yan po ang paggamit ng a lot of o kaya lots of. Okay? Ito dapat matandaan nyo, itong apat na to, para hindi kayo maligaw. Okay po? Okay, dito na po tayo sa ating halimbawa, paggamit ng lots of o kaya a lot of. Okay? So, I ate lots of Indian mangoes. Okay? Kung mapapansin nyo, yung ating mensahe na ako ay kumain ng maraming Indian mangoes, kung mapapansin nyo, yung ating mensahe ay positive sentence. Hindi tayo gumamit ng no, don't, doesn't. Diba? Tapos, pag gumamit tayo ng lots of, ibig sabihin, nakikipag-usap tayo sa informal na pamamaraan. Okay? Tapos, di ba, kasasabi ko lang na itong lots of o kaya a lot of ay maaaring ipantukoy sa mga bagay na kayang bilangin. Kaya kung mapapansin nyo, maraming Indian mangoes. Kung mapapansin nyo, yung mangoes dito, yung Indian mangoes dito, ay kayang bilangin. Kasi, di ba, sila ay mga prutas. Di ba? Hindi naman sila dikit-dikit. Yung hiwa-hiwalay sila. Di ba? Kaya kayang bilangin. So, yan ang halimbawa. Tapos, ito pa. There is a lot of cream in my coffee. Maraming cream sa aking kape. Kung mapapansin nyo, ginamit natin yung a lot of para sabihin na maraming cream. At yung cream, di ba, hindi naman kayang bilangin. Naka non-countable nouns yung cream. Samantala, itong Indian mangoes, naka-countable nouns naman, kayang bilangin. Kung mapapansin nyo, maaari tayong gumamit ng alinman dito sa dalawa. Kung ang gusto nating tukuyin ay cream o kaya Indian mangoes. Okay, pwede natin pagbaliktarin kung gusto nyo. Okay? So, yan po ang tamang paggamit ng lots of at saka a lot of. Okay? Tapos po, konting kaalaman lang po para makita nyo talagang kaibahan ng dalawa. Itong a lot of, yan po ay, di ba, informal na salita. Itong lots of, mas informal na salita. Parang sa Tagalog ganito, a lot of, maraming. Samantala yung lots of, pasasa, sa. Kaya kung ako sa inyo, pinaka-the best na gamitin, ito na lang, a lot of. Talagang maintindihan kayo. Maintindihan kayo ng mahusay at saka yan yung normal naman na ginagamit talaga sa normal na pakikipag-usap. Di ba po ba? Itong maraming, a lot of. Okay? Tapos, dagdag kaalaman, focus po muna tayo dito sa naka-highlight na impormasyon dito sa kulay dilaw na ito, okay? So, kung mapapansin nyo, formal, tapos countable, tapos equals to many. Ibig ko lang sabihin yan, kung itong ating mensahe ngayon ay gusto nyong gawing formal na pakikipag-usap, papalitan nyo lang po itong lots of ng many. Okay, papalitan nyo lang ng many. Pero meron pa kayong isa pang dapat tandaan. Gagamitin lang natin yung many kung yung tinutukoy ng lots of natin ay kayang bilangin. Katulad ng mangoes, kayang bilangin yan. Maaari natin gamitin itong many para dito sa lots of. Okay? Pero dito sa ating pangalawang mensahe, there is a lot of cream. Kung saan yung cream po ay hindi kayang bilangin, hindi po many ang dapat yung gamitin, kundi much naman. Kasi yung much, ginagamit na pantukoy doon sa mga hindi kayang bilangin. Katulad ng cream, asukal, bigas, fuel, yung mga ganun po. Okay? Maaari nyo pong gamitin itong many o much dito sa ating mensaheng ito kung ang gusto nyo pakikipag-usap ay formal, hindi na informal. Okay? Kaya naman guys, pag itong lots of ay pinalitan mo ng many, yung mensahe natin ay ginagawa mo ng formal na mensahe.
Nakikipagkomunikasyon ka na sa formal na pamamaraan, hindi na sa informal. Okay? Ganon din ang match. Pag ginamit mo ang match para dito sa cream, pinalitan natin itong a lot of, formal na pakikipag-usap ng ginagawa nyo doon sa inyong kausap. Hindi na informal. Okay? And gusto ko pong magbigay ng dagdag ideya. Pag naka-positive sentence po kasi talaga, pag positive sentence, ang normal na ginagamit po talaga pag nakikipag-usap ay itong lots of o kaya a lot of. Okay? Kaya pag gumamit kayo ng many o much, na kung saan ay batayan ng lots of o kaya a lot of, hindi naman batayan ng many o much, medyo iba na po yung dating doon sa inyong kausap na Amerikano. Iba yung dating, yung parang medyo sala. Medyo sala. Ganun. Kaya guys, dapat alam nyo po talaga ang pagkakaiba nitong apat na, na mga salitang ito para hindi kayo magkamali. Okay po? Okay, dito naman po tayo sa maraming bilang many. Ito pong many, ang batayan naman po niyan dapat naka-formal. Alam niyo ng formal. Tapos yung kayang bilangin, yung kanyang tinutukoy. Pero ang many, ang normal na, ang tamang paggamit kasi ng many, dapat po yung ating mensahe sa English ay naka-negative sentence. Nagamit ka ng negatibong salita sa iyong mensahe katulad ng no, not, don't, doesn't, didn't, couldn't, etc. Okay? So, ang ibig lang sabihin niyan, ang many ay ginagamit lang. Ang tamang paggamit ng many ay naka-negative sentence tayo o kaya nagtatanong tayo. Okay? Ito po ang halimbawa. Why do you have many tickets? Nagtatanong tayo, question. Bakit marami kang mga tickets? Yung marami dito, yan yung many. Okay? So, ibig ko lang sabihin guys, itong many ay hindi siya ginagamit talaga pang positive sentence, kundi pang negative sentence. Kaya kanina sinasabi ko sa inyo, pag ginamit nyo ay many para sa positive sentence, medyo ang dating po ay medyo sala. Kasi hindi po yun yung normal na ginagamit na salita kapag nakikipagkomunikasyon tayo na naka-positive sentence. Okay? Kaya ang nakalagay kanina ay a lot of o kaya lots of kasi yun yung tama na ginagamit na salita para sa positive sentence. Okay? Maaari naman po maging tama yung paggamit ng many doon sa positive sentence kung ang gusto mong ipahayag ay formal na pakikipagkomunikasyon, hindi informal. Pero kung ang nasa isip mo, ang ibibigay mong impormasyon na informal, sabay gamit mo ay many, hindi yung a lot of o kaya lots of, sala na yun. Okay po? Okay, naibigay ko na sa inyo yung tanong, di ba? Na maaaring gamitin yung many. Ito pa, maaari din po natin gamitin yung many bilang negative sentence. Ito yun, no? Wala kang maraming tickets. Okay? Ibig sabihin yan, you don't have many tickets. Kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng don't. Negative na salita. Okay? Kaya nakagawa tayo ng negative sentence. Okay? Tapos, dagdag kaalaman. Itong negative sentence at saka question, maaari din po natin yan gamitan ng ng a lot of o kaya lots of. Pwede rin natin gamitin. Okay? Pero kung ang pagbabatayan natin ay tamang paggamit, okay? Yung pagbabatayan natin ay yung talagang batas sa tamang paggamit. Talagang ang ginagamit po talaga ay many at ay many. Hindi po a lot of o kaya lots of pag naka-negative sentence o naka-question. Okay? Makikitandaan na po. Okay? Pwede rin kasi maging ganito eh. Why do you have a lot of tickets? O kaya, why do you have lots of tickets? Pwede po yun. Pero ang sinusunod po kasi natin ay yung tamang batas sa pakikipagkomunikasyon. At ito na nga, ibinibigay ko na sa inyo. Kaya dapat, kapag naka-negative sentence o naka-question, many ang gagamitin natin. Okay?
Hindi a lot of o kaya lots of. Tapos po, dito naman po tayo sa paggamit ng much bilang maraming. Maaari pong gamitin ng much pag formal na mensahe ang gagamitin natin. At saka yung tinutukoy ng much ay hindi kayang bilangin. Okay? Tapos yung sentence natin para sa much dapat negative. Katulad doon sa many. O kaya pag nagtatanong. Katulad din sa many, question. Okay? Ito po halimbawa, sa negative sentence muna. Wala akong maraming oras para manatili dito. I don't have much time to stay here. Ayan. Kung mapapansin nyo, ang time po kasi kinukonsidera sa English na uncountable nouns, hindi kayang bilangin. Okay? So, yan. Negative sentence kasi gumamit tayo ng don't. Okay? Salitang naghahadlang. Tapos, pwede rin natin gamitin ng much sa tanong. Mayroon ka bang maraming oras para manatili dito? Do you have much time to stay here? Ayan po. Yan po ang paggamit ng much. Tapos po, itong much, maaari po natin yung palitan ng a lot of o kaya lots of. Okay? Pero, medyo yung tagapakinig nyo ay hindi sanay kapag ganun ang ginawa nyo. Kapag naka-negative sentence o question ang inyong ibinibigay na mensahe. Kaya, kung ako sa inyo, ang gamitin nyo talaga ay much. Kasi doon sila sanay. Okay? Kapag naka-negative sentence, o kaya naka-question, tapos formal at uncountable po yung mga batayan, dapat much ang gamitin. Okay po? So guys, pansamantala, tapos na po tayo sa ating aralin. Maraming salamat po sa pagtapos ng ating video, lalong-lalo na sa mga nagsasubscribe, nagla-like, nag-share, nagko-comment ng ating channel para tulungan ng ating channel. And thank you very much po kila Sir Hat Papsi, kay Ma'am Helen Bongad from Bicol, at sa iba pang mga taga-subaybay natin na laging nandyan. Thank you po muli sa inyong lahat.